Ayan. So, ayan, habang nagkakainin po kami. Ayan. Ayan, stay put lang kayo dyan at tayo magsisimula na sa ating pinakaabangan natin, di ba? Mamaya, dadami tayo dito. Amen. May darating na. May darating. At dumating na si nanay, palakpakan natin. Ayan. Dapat masaya tayo, di ba po? Amen. Dahil, ako ganun ako eh. Kung may problema, ano na agad? Move on na. Ganun lang ang buhay, di ba dapat? Move on tayo. Kahit na nga may discouragement na dumadating. It's time to move on. And where God transform us. Yeah? This is God's house. We are God's people. And we are the church. Yeah. We're the community. Kaya palapakan natin si Lord. Amen. So, dahil kaya tayo masaya. Ayan. Ayan, dahil ngayon ay ito na. Dahil ngayon ay ayan na. Meron na. Ayan na po. Dahil 96 days na lang, di ba? Amen. Yan. Yan, 96 days before Christmas. Walang panahon natin. Ayan, mga bata. Ayan, so, tuloy-tuloy na tayo. Ayan. So, ito na po ang ating introduction ng ating community. Ayan. Welcome, brothers and sisters. Ayan. We are the Gatherings Catholic Charismatic Community. Sabi nga po sa Psalms 47 verse 8, Gatherings over the nations God sees on this holy throne. Now our sketch of our new community logo was given us inspired by the Holy Spirit at 3 a.m. May 13, 2022. Nakikita niyo po ang ating community. Founded on May 13, 2022, we are officially formed with the Holy Spirit and also by prayers by myself and Sister Seni for giving us the name of the new community. Our vision is to evangelize people, bring them back to God. And our mission is IAPH stands for Intercession, Evangelization, Pastoring, and Healing. And there are 5 core values. We must know the will of God. Number 2, strengthen to have more deep relationship with God. Be passionate in serving God. Number 4, honor and study the Word of God. Lastly, be a generous giver or tither. Yeah. Yeah. These are the logo with the biblical scriptures. The sun, Psalms 113 verse 3. The cloud, Revelations 1:7. The angels, Exodus 23:20. The dove, John 1:32. And Mark 13:25. The stars. Amen. We are the Gatherings Catholic Charismatic Community. Our Youth 2025 organizational chart. Our household pastoring classes kids ages 3 to 12, youth and singles ages 13 to 39, or young professionals, married couples and adults and seniors 40 and above. Ayan. Our programs and activities are praise and worship, intercessory prayer warriors, trainings for moderator, worship leaders, singers, dancers, hosts, etc. Fellowship at the Bay, anniversary select, annual Christmas parties, healing service, soon Catholic Enlightenment Spirit Seminar, maturing, equipping, and commissioning, youth concert, and so on and so forth. Thanks for watching and God bless us all. So, because the community is the new era, so tayo po ay makabago. So, di ba meron tayo na usong AI. So, tayo ngayon ay makabagong community. Yun. So, syempre, ito-shoutout naman po natin ang mga kapatid natin dyan sa Facebook, YouTube, and TikTok viewers natin. Maraming salamat po. At babatiin po natin si Kuya Vic and Sister Chief Fabros all the way from California, USA. Meron po silang conference doon at sinasama nila tayo lagi sa prayer request. Diba nakakatawa? Ay nakakatuwa tuloy. Nakakatuwa kasi kahit hindi natin sila madala dito, pero sila naman ay talagang committed talaga. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang commitment hindi lang dito. Talagang minsan talagang kahit saan makarating, di ba? We are fully committed. Yung mga kaibigan ko talaga nag-build up sa akin dito. So maraming salamat po yung weekend, with Ate Chief, ayan, Fabros. Ayan, maraming salamat po sa maraming salamat po sa mga friends natin. Ayan, friends natin sa
online sa ating Facebook, YouTube, at TikTok. Maraming salamat po sa mga nanonood at sumusuporta dito sa ating community. Ayan, please watch tonight our Gatherings Catholic Resvant Community. Our updated na po tayo. We have 511 followers na po tayo. Palapakan natin. So dumadagdag po ang followers natin at nakalive po tayo sa ating official YouTube, Facebook. Ayan. Please pa-heart, comment, and share and follow po sa amin Facebook. Ayan. Sa TikTok po, we have 863. Ayan po sa Instagram and of course sa Facebook. Ayan. Wall naman siya. Ayan. For generations, for baby boomers from 1946 to 1964, Gen X 1965 to 1979, Gen Y 1980 to 1994, Gen Z 1995 to 2009. Of course, ayan ang ating General Beta 2025 to 2039. Please don't forget to visit the social media platforms, Facebook, Trends, Instagram, and TikTok. Our official YouTube channel account, so please don't forget to subscribe now at Gatherings Catholic Resvant Community or Gatherings Catholic Official. So maraming salamat po. Ang ating subscribers sa ating YouTube, we got 34 subscribers. Maraming salamat po. Ayan po ang ating analytics. Palitan nyo na yung gas nyo na yan. For donations, you may send donations also. You will be blessed to be part of our community through our giving. Our Gcash and my account at Albinimo 0926-468-2742. Again, 0926-468-2742. All proceeds will go through our community projects. Or you may scan via QR code donations by online transactions. Meron tayong Gcash and my account. Announcements. Ayan. So, ito po. I'm going to announce ating ayan. Ang ating announcements po. Ayan. Ayan. Ang ating annual Christmas party 2025. Ayan. Okay. So. Subukan nyo sila sa Rigaso. Ayan. Okay. So, announcements po natin. Napakalaki nila magano. Ayan. Isa kakilala ko, tatanong ko nga kung magkano. Ayan. Announce na po Kung natin. Kuya Alex kung magkano yung ano mo. Announce na po natin ang ating annual Christmas party 2025 and facing 2026. Kaya palapakan naman natin kasi dito sa mangyayari po sa ating magkasabay po siya. Dahil meron po tayo, kumbaga nakasil. Lahat po na ma-assign natin ng mga leaders, na future leaders talaga natin, bibigyan natin ng pledge of commitment. Kumbaga parang susumpa sila ng Lord, di ba? Mas maganda po yun. Ayan. Hindi sa atin, kay Lord na diretso. Okay. Ang theme po natin, as joyous Christmas, sabi. Tika na wala. Ayun. Pakinggan nyo to ha. Ito, napakagandang announcements natin to. Annual Christmas Party 2025. Ayan, facing 2026 natin. A theme, A Joyous Christmas in Our Hearts. On December 20, 2025, it's a 6 p.m. up to 8 p.m. So, at least 5 p.m. po tayo. Ayan. Venue natin to be announced. Di ba? Okay. Ayan. Ang ating exchange gifts nga pala, 50 pesos po sa mga bata at 100 pesos sa mga youth natin and adult senior. So, meron po tayo exchange gifts. Ayan. Ayan. Okay. Facing 2026. Yan po. These are the new set of leaders and of each ministry for the year 2026. Yeah. This coming December 20, 2025. Are you going excited? Diba excited po tayo sa ating Facing 2026? This is our first time na magkakaroon po tayo ng Facing 26. At lahat po na mabibigay ay mayroon po silang certificate at pledge of commitment. May prayer po yung ang magbibigay ng prayer na ay si Sister Semi at si Brother Biel para sa kanilang pledge of commitment. Ayan. 5 p.m. to 8 p.m. Sorry, 5 to 8 p.m. pala 9 kasi ito Christmas party naman. Venue to be announced. Our ways and means, ayan. Okay, nawala. So, okay.
So, yan po. Ayan. Ano sa ba daw sila? Ayan, okay. Kaya, exchange sheet natin ulit. Ayan po. Ayan. Ayan, okay. Our ways and means and financial report for the month of August to September 2025. Ayan, ito po yung August natin, 565. September, ayan po, 120 po. So, wala po tayo ng 13, di ba po, naalala nyo? So, wala po tayong collection ng 2027. Ayan, ito po yung ating expenses and projects ng ating community. Our announcements are intercessory prayer hour at 5 to 5:30. Regular prayer meetings natin 6:30 p.m. Ayan po. Ayan, okay. So, brothers and sisters, are we going to excited our general knowledge? Ayan, mabilis lang po ito. Di ba? Mabilis. Our general knowledge natin, ayan po, abangan niyo po ang ating video. Lagi kayo magdadala Ayan, ng quiz blitz. Ayan. How good is your knowledge of the universe? Yan, ang ating pahalan pa. Easy level. Number 111. Number 1, what is used to travel to space? Wala siya. Yun. Para ma-relax. A rocket, ayan. A rocket, a plane, a hot air balloon, a rocket. A rocket, yan. Oo, kasi Okay, nga mabilis daw, ka ha. kaya daw pala Mamatay. nila, oo. Number 2. Kasi nga walang The moon is an asteroid, a satellite, a planet. kumain ka na. Yan, nasagot dyan. Nag-a-absorb tayo ng salay. Satellite? Ayan, satellite. Okay. So, ito po. Mamamatay siya. Ayan, ano yan? Yes, the celestial body. Yan, easy. Yan lang, bumuhin ka pa eh. Ayan. Number 3, ano to? Kikis-kis nyo. The moon. Ayan. Okay. Kikis-kis lang. Doon sa yelo. Number 4, the sun revolves around the earth. True or false? Puso mo. Yan, sagot. Yan. True or Yung mga false? gusto yan eh. True. Yan. The answer is Bakit dumaloy? false. Ayan. Kasi yung Mamatay-matay dulo siya. ko. Kaya, Ayan. walang Pluto is a dwarf merong dwarf planet. True or false? Ayan. The answer is Oh, yellow. Tapos o kaya yung ano. Yung bubble gum. Okay, Umuya false. para magkaroon ng laway yung... Oh, kasi di ba pag umuya ka, nagkakaroon ng laway Ayan. yung ano mo. guess the planet. Saliva. Yan po. Ayan. Oh. Pagkapos iso na yung pagka umuyaran ng kape. Ayan. Dominican. The earth. Pag may pustiso, yellow True na or tayo, false? yellow na Man lang. has already Yellow. walked on Mars. Ika, ano mo dito sa wrist? Sa True or pulso. false? The answer is Para yung magano yung ugat Is sa dugo. Hindi. Pagka false. aatakin ka na yung inaatake Yan sa po. puso. Okay, number Yan, wala 8. kang lunas. Who was the first person to walk on the moon? Sino yun? Nakatapak. Neil Armstrong. The answer is correct. Yeah, galing. Gagaling ng mga sumagot. Okay, number 9. The sun is ano yan? The moon, a comet, a star. Anong sagot? Comet. The answer is the comet. Ayan, a star. Palapakan naman natin. Kasi, yan, sa next Saturday po pala, I'm going to announce na marami po tayo. Amen? Dapat palapakan natin, paniwalaan natin yun. Diba? Ganun yun talaga mabuti yun. Hey, fission, the big bang, the big boom. Ayan. Marami tayong guest. Hey, the big bang. Ayan. Ayan, okay. Medium level. Yan. Yung iba susunduin natin ng aeroplano para hindi na sila makatanggi. Ayan. Which planet is closer to the Sun? A. Mercury, Uranus, Saturn. Ito sa science to ha. Medium naman tayo. The answer is, dapat excited tayo, Mercury! Yan. Okay, gagaling ng mga bata. Mga bata, gagaling ang ating mga kapatid. Okay. What is the name of our galaxy? The Milky Way, the Andromeda Galaxy, the Still Way. The answer is the Milky Way. Ang galing. Yan. Okay. The answer is guess the object. O ito, guess the object na tayo. Nasa video. Telescope. The answer is telescope. Palapakan natin. Yan. Okay.
Number 14, what is the study of space called? Astrology, astronomy, cosmology. Astrology. The answer is astrology. Tama po ba yan? The answer is astronomy. Kasi space eh. Yan. Sa NASA. Alam niyo NASA? Okay. Guess the planet. Hindi. Let's start with letter V. V. Ay, hindi. M. M pala. Mars. Kasi, kapatid ni Pars. Okay. Uranus is a gas planet, terrestrial planet, or dwarf planet. Ano to? Uranus. Ano tawag? The answer is the dwarf. Yan, dwarf planet yan. So, diba? May nali. Okay. Number 17, what is the largest planet in our solar system? Saturn, Venus, or Jupiter? Saturn. Yan. The answer is Jupiter. Yan. Ang galing. Ang galing talaga ng mga kapatid natin. How many planets are in the solar system? 8, B, 10, C, more than 1,200. Hala. C. The answer is letter A. 8 po. 8 ang planet sa ating solar system. Nanay. Guess the logo. Yan. Ito. Ano tong planet na to? Ano yan? Sa Amerika. Tawag doon is NASA. Nasabi ko na kanina NASA. Okay. How many satellites are there around the Earth in 2024? So, ilan po yun? Less than 200, between 250 and 1,000, C, more than 7,000. The answer is more than 7,000. Yan, galing. Okay, heart. Dito. Nasa easy tayo. Medium. Ngayon naman, nasa heart level naman tayo. Number 21. Which of these planets has the most moons? Saturn, the Earth, and Uranus. B. The answer is Saturn. It's yan. The most moons. Saturn. Okay, guess the star. Ito, alam ko to. Mercury. Mercury. The answer is the sun. Kasi dilaw eh. Sun kasi. Yan. Okay, number 23. What is the hottest color for the star? Yellow, orange, or blue? Blue. Bisaya. Blue. Okay. Black. C. The answer is blue. Yan. Magaling Okay. The Earth rotates on its own axis. A, true, B, false. Tama po ba? Ang tama daw ay rotates daw ka-axis. Ano yun? True or false? True. Kasi paano po siya? Pa-rotate. Counterclockwise. Clockwise pala, sorry. What is the... Yes po, pag-ganun po. What is the phenomenon called? A lightning bolt, shooting star, an aurora borealis. A shooting star. Alam niyo yung Meteor Garden? Video siya. Yeah, Meteor Garden. Correct. Guess the planet. Ano to? Yung kanina, nabanggit ko kanina. Saturn. The answer is, parang bala ko tumira dyan sa Saturn. Yung may gawa ganun. Okay. Guess the name. Ito, alam niyo to. Ano to? Famous scientist. Di ba? Meron kayong idea. It starts with letter A and E. Albert Einstein. Sayang. Famous yan. Siya yung famous na scientist. Yes po. Number 26. What is the smallest planet in our solar system? Venus, Mercury, Mars. Kasi wala daw natira. The answer is Yung daw sa pamilya niya wala. Mercury. Palakapan natin. Mercury. Ayan, galing-galing. Guess the celestial body. Sabi ko, Ayan. Ano to? pamilya niya. Bato, rock, tatay. Bato sila. Dadalik na yan. Asteroid pala yun, nanay. Asteroid, yan. Okay. What is the true color of the sun? White, yellow, red? Yellow. The answer is letter A. It's a white. What is the tunay na color ng sun? Wait po yun. Okay. Impossible level. Di ba? May pang-apat pa. Okay, malapit na to. Which planet are the farthest from the sun? Uranus, Neptune, Jupiter.
Uranus? May nahanap siya eh. Neptune or Jupiter? The answer is Neptune. Yan, galing. O kasi nahanap siya. What is the average Earth-Sun distance in miles? 3 million, 23 million, or C, 93 million? Hindi pesos. Million, miles. Okay. Ang ibig sabihin, agwat yata yan. Milya. 93 million miles. Tawag sa Tagalog ni miles, milya. Black holes exist, true or false? Ayan. Ito nasa picture po. As you can see this picture po. Nakikita niyo po dyan. True or false? The answer is true. Galing. Ayan, galing talaga niya. Ayan. Wala yung aking partner si Ate Lisa. Sa pagdating ni Ate Net, sigurado tatalo si Ate Lisa. On which planet can you jump the highest? The Earth, Uranus, Mercury? The answer is Mercury. Yeah. Okay, ito. Napakalinaw. Guess the planet, Mercury, Saturn, or Mars? Ha? The answer is Mars. Sabi nila. Pero ang sagot is Mercury. Kasi napapalibutan siya ng mga different colors. Guess the name is, ano to? Scientist din to, pangalan nito. Enol Esker. Ayan. Jumbled letter. Elon Musk. Ay, hindi pala siya scientist. Ano siya? Motivational speaker pala, sorry. Guess the planet. Ito, kanina, sinabi niya nanay. Saturn. Saturn. Parang umulit na siya. Okay. Okay, 20. Nasa 38 pala tayo. What phenomenon prevents us from flying? Weightlessness, gravity, inertia. Letter B is gravity. Yan, gravity. Kasi yung angel, di ba po, lumilipad. Yan. Tayo, di tayo pwede lumipad. Wala tayong papak. Who discovered gravity? O, sino yung kanina yung gravity? Isaac Newton, akala ko Rene Requestas. Discovery steps pala to. Or si Isaac Newton. Ayan, siya pala yun. Si Newton. Akala ko Rene Requestas nakalagay. Scientist na pala si Rene Requestas. What distance separates the moon from the moon? 38,855 miles, 238,855, or C, ang haba, 238,855. Yan. So, maraming salamat po sa mga nakinig at sumagot ng ating mga answered questions are also seen sa ating giant screen. So, maraming salamat po. And what's next na our sharing portion? I'm sure maraming mag-share dito. Dapat, alam nyo, pag nag-share tayo, na mag-share after yung sagutin natin. okay, so, Tutok ngayon magsasagot. okay. Yung, Hindi, pwede naman. Hindi. Pwede naman. Hindi, sa workshop. Hindi, nandito na tayo. Nandito na tayo workshop ang gagawin. Hindi, nandito Sa yung... akin. Workshop daw. Ang atin daw isi-share, sabi, ano yung problema na sa tingin natin nagpapabigat sa atin? At ano naman yung dapat gawin kapag may problema? Okay. Yun daw ang gagawin natin. Pero wala. So, we will start our ano muna pala. Hindi pala yung Yun, so- gagawin sa unang puno. Okay lang yan. So, i-edit ko yan. So, hindi, praise and worship pala, wala pa pala tayo. So, we're going to have our praise and worship natin. Yan. So, ngayon mga kapatid, tayo idediretso na sa ating praise and worship. Tayo tumayo na po. Kaya mabilis lang naman yan. Okay. 1, 2, 3, jump! Go! Yun, are you ready? Yes. One, two, three, jump! Yan. Okay lang yan, makabata. Yan, palapakan natin.
natin si Lord. Amen. Yung mga So sarili. tayo po dadako na sa ating joyful. Kaya mabilis lamang to. Taas And mo nga, par. Taas mo. Ben, Par, taas mo dito. Dito ka sa parador. Taas mo sa parador. my heart goes alive again in all of your love, in all of your love. My praise, it belongs to you. In every part, in every part. I won't pass this moment by. No, I just wanna praise you because of you. My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Whoa, whoa, whoa. You have filled me with joy over again and over again. I give every part of me and give it all, give it all. I won't pass this moment by. No, I just want to praise you because of you. My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Oh, oh, oh. Hey. Feel it rise in my soul. Get my praise on, give my all. Go get ready, shout it out. Jesus love, it makes me want to dance. Bet! Start na yan. Yan mo lang yan. Amen. Yan. Okay, because of you. Because of you. My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Whoa, 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 my heart is alive. Whoa, 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 whoa. And palapan natin si Lord. Amen. Yan. We invite you si Mami to lead the worship song. Yan. So ngayon, brothers and sisters, let's continue to worship the Lord. Yan. Because siya ang ating daan at katotohanan ng ating buhay. Ngayon, yung gabi na to experience God's presence ngayong gabi. At tayo po ay magpatuloy na mag-worship sa Kanya. Amen. Yan. Doon na kayo, doon na kayo. Doon na kayo sa taas. Doon na sila sa Doon na sa taas. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
worship you. You are here, moving in my midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are we make a miracle work, promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. You are, we make a miracle work, promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing everyone, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are. We make miracle work. Promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. You are. We make miracle work. Promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. You are. We make a miracle work. Promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. You are. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Yes, Lord. Thank you, Lord, for the blessings, because you are the maker of heaven and earth. Lord, we just want to express our love for you, for our praise and worship. Lord, alam po namin na we are different shortcomings sa aming buhay. Alam namin, Lord, that we are here to express and to magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, palapakan natin si Lord. Amen. So, tawagin ko po si Sister Sandy dito sa harapan para magbigay ng kung ano po yung gagawin. Hindi, okay lang kahit nakaupo ko dito. Okay lang ka. Okay. Kasi okay na. Okay, kasi ganito po yun. Yung ating cell grouping, ang mangyayari sa cell grouping, yung bang isi-share natin kung ano yung mabigat na dinadala natin sa ngayon at kung ano ang dapat na solusyon na gawin natin para ma-improve yung ating faith kay Lord. Yun ang pinapagawa niya sa akin ngayon. So, kasi kanina habang nakapikit ako, ituro mo sa kanila ang nararapat bilang isang Kristiyano na kung ano yung mabigat na kanilang nararamdaman, anong solusyon ang pwede nilang gawin doon sa kanilang mga problema. So yun po ang ating workshop. Ito po yung ating gagawin ngayon. Siyempre sinusunod ko lang yung gusto ng Diyos. Hindi naman pwede akong
masunod, hindi yung kalooban niya siyang masunod. So, yung tinuturo niya sa atin is sa ikabubuti din natin. Okay, umpisahan natin. Sino ang pwedeng mag-share muna? Saka natin bibigyan ng solusyon. Halimbawa, ano yung pinakapabigat mo na Bali workshop. problema na gusto mo i-trust kay Lord, gusto mo ibigay sa Kanya. Ngayon, sasagutin natin yung solusyon pagkatapos natin lahat ibigay yung mga problema natin. Yung nagpapabigat sa atin. So, umpisa ka. Siyempre, sa financial. Kasi si Joey lang yung nag-aarap buhay ngayon. Kasi mabigat dahil na malaki yung bahay, tubig, kuryente. Pero financial talagang mahal namin. Kasi mahirap, pero lagi ko na lang sabi nga pag mas malaki yung pagsubok na ibinibigay sa iyo, talagang ibinibigay niya, ibig sabihin may purpose siya na kumbaga yun na lang yung kumbaga sa yun yung magiging daan ko na para tumawag sa kanya. Kasi yun ang nakita kong yun lagi niya siya, pagka nakakaranas ka, piniprosecute ka, binababa ka, nilalait ka, lahat. Ibig sabihin nun, kailangan maganap sa'yo yun. Kasi pag naganap sa'yo, ibig sabihin, hinahanda ka pala niya unti-unti. Huwag mo daw isipin na pag nakakaranas ka ng pinansyal, halos wala akong makain, yung hirap na hirap ka, parang kahit sino lapitan mo, parang wala. Ang gusto kasi daw ni Lord, sa Kanya ka lumapit, magtiwala ka sa Kanya, na kaya, kumbaga sa sa sarili ko, trust, mag-trust, yung mga parang, sabi nga niya ipagkatiwala mo lahat, kasi lahat na nangyari, bayarin, pinoproblema mo, ako lahat yun tawagin mo lang ako, pero kailan pag tumawag ka sa akin, may tiwala ka, panghawakan mo na. Kunyari pag sinabi mo na, Lord, pahingi ako ng pambayad ng bahay kasi wala akong pambayad. Kailangan panghawakan mo, hindi yung nagda-doubt ka. Kaya sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa mga Kaya kahit pa paano, sa awa ng Diyos, sabi ko nga, si Joey lang nagtatrabaho, sabi ko, paano namin babayaran yung bahay, tubig, kuryente. Pero talagang hindi ka pinababaya kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Trust talaga yung nakikita ko na pangawakan mo lang, kasi nga mahirap yung hindi ka nagtitiwala, kasi parang bang kung sa tao, pwede kang masaktan na pinangakuha ko. Pero pag si Lord inasa mo sa Kanya, talagang faith lang. Faith lang. Nice. Maraming problema talaga dumaraan sa amin, lalo na sa mga financial. Pero naniniwala ko katulad yan, hindi kami nakapagluto ngayon dahil walang gas. Pero naniniwala ko sa Kanya, bukas magkakaroon kami ng saka yung mga pagsubok nito, kaya kong tutulungan ako ng Diyos na masurvive ko mga problema ko, na sa Kanya lang ako nakasa. Maraming salamat. Sa akin naman, dinudulog ko lang sa Panginoon yung problema ko ngayon sa sarili ko. Yung naramdaman ko na kaiba. Sinabi ko na kanina na medyo ako inaano ng basta pakiramdam ko karayom na sinusundo. Tapos minsan yung ilong ko kinukulikot para bang hindi ko maintindihan kung balahibo o makapi. Tapos naramdaman ko medyo may lumalaman dito. Siyempre, ako naman nagtatrabaho. Habang ako nagtatrabaho, ginaganon-ganon ko yan, yung ilong ko.
Tapos, pag may naramdaman naman ako dito sa pako na parang sinusundot, ginaganti ko naman. Kasi nagtatrabaho ko sila kawagas na anak. Yan lang sana hinihiling ko kay Lord. Pagalingin mo naman ako. At saka, Lord, andito ako ngayon sa harapan mo kung nandito ka man. Huwag mo akong pababayaan. Gusto ko pang bumati. Saka pangalawa, yung anak ko, Lord. Sana hindi mawalaan ng trabaho. Kasi kami lang dalawa ang nagtutulungan. Yun lang. In Jesus' name. Yan ako dadagdag yan. Kasi ate. Yan niya, si tatay mo na. Ate Bert. Yan ako iyaan. Ayan na. Yan ako idadagdag. Kasi ito, maganda talaga. Siguro, nabasa ko to. Hello. Tapos na mag-share lang. Kaya nga, kasi yan ako lang. Kasi maganda to. Ni tatay ako. Yan ako. Napapansin ko na malapit nang dumating ang pangako ng ating Panginoon na siya ay darating na at siya ang mamamahala ng buong daigdig. At ang una niyang gagawin ay alisin na niya ang luha ng mga tao. Ibig sabihin, wala na raw mamamatay pagka siya dumating. At tayo na mga nabubuhay ay babalik ang ating nadarama sa katawan natin na parang ang edad natin ay 40 years lang. Yan ang sabi. At pagka dumating yan magiging buhay natin. Naaabot tayo ng 2,000 years. Wow. Yun daw ang tinatawag na buhay ng walang hanggan. Ngayon, sabi nila, totoo kaya yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Sabi naman daw ng Panginoon, ang lahat ng bagay dito sa daigdig nito ay aking magagawa. Ang hindi ko lang magagawa ay yung kayo aking lukuhin at magsinungaling sa inyo. Kaya pala yung pangako niya ngayon talagang totoo pa rin. Ang gagawin. Kaya tayo ay malapit ng dumating sa buhay na walang hanggan. At yun ang ating idalangin. Dumating na wakas siya ngayon nang matapos na ang ating problema. Yun. Next. Ngay. Ikaw ba ma? Kaya big. Ay, ako ba? So, ano ba yung ulit? Kung ano yung gusto mong pagdasal? O ano yung Okay. mabigat na problema na sa tingin mo na nararanasan mo ngayon at ano yung magiging solusyon doon? Sa akin, marami nakikita ng iba yung sitwasyon ngayon. Pero sa akin kasi, hindi ko masyadong dinilibig yung mga yun. Although ako kasi yung tao na pagka nawala na yun. So, ibig sabihin,
Laging nasa mind ko yung may magandang plano ang Diyos. Laging ganun ang aking mindset. May nawawala, may bumabalik, at may nadadagdag. Yun yung lagi kong, sa community natin, laging na-division natin. Laging division natin yun yung may nawawala, may bumabalik, at may nadadagdag. Diba? So, yun yung lagi kong prayer, Lord, na di man dumagdag ng ganong karami. At least meron tayong talagang sabi nga, kaya nga sinabi community eh. Hindi lang isa or tatlong ang nandyan sa isang harapan. Kumbaga bawat isa parang tulungan sa bawat pasanin. Kumbaga hindi lang sa prayer kundi sa financial din kasi kailangan din talaga natin ng support towards. Yun yung lagi ko pinagpupay na sa darating na itong taon na to at saka sa mga susunod pa na taon na to ay pupunan ni Lord lahat ng mga kailangan natin ang bawat member natin. Yun lang naman ang prayer ko. Tapos yung mga nawala may babalik. Merong madadagdag. Yun yung inisip ko. Yun lang ang aking pinag sa Lord. Wala. Sa akin, kasi minsan sa isang gawain ng Diyos, hindi pare-pareho ang tao. May tao na sumusunod, may taong hindi sumusunod. So hindi natin sila pwedeng persahin o pilitin. Basta, nanalig tayo sa Diyos. Kasi, pag may diferensya ang community, may tinatanggal siya, yun yung tinatawag na sagabal. Sagabal sa gawain ng Diyos. Kaya minsan di natin maalis na ako, sa totoo lang nakakaramdam na ako ng pagkainis. Nakakaramdam na ako na ano bang iniisip ko, wala man akong ginawang masama sa tao. Pero ganun ang reaksyon. Alam ko na nagsisinungaling sila. Gumagawa lang sila ng dahilan. Sila ang gumagawa ng dahilan sa sarili nila para hindi sila pumunta. Ibig sabihin noon, hindi man natin gusto yun, pero nagaganap at nangyayari. Katulad ngayon. So, ilang Sabado na nakakaranas tayo ng ganito. Nung sinabi sa akin ng Diyos, hindi lahat na tinawag ko sumusunod sa akin. Yun ang sabi niya. Hindi lahat ng pinadalan ko ng aking mabuting balita ay nakakaintindi at nakakaunawa. May mga taong panlabas na anyo lang ang ginagawa at yung panloob hindi totoo. So doon ko naisip na hindi lahat na naglilingkod sa Diyos ay para sa Diyos. May mga taong iba ang kanilang pananaw at iba ang pananaw ng naniniwala sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng persahin ang tao. Kasi ang katwiran ko doon, sabi ng Panginoon, hindi naman ikaw ang tinatanggihan nila. Ako na nagbigay buhay sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon. Kaya huwag mo silang alalahanin, huwag ka namang problema, huwag ka mag-isip kung ano mang iniisip mo sa ngayon na kasi parang ayoko na eh. Gusto ko nang i-stop to, gusto ko nang pahinto. Yun talaga decision ko kanina na ay ayoko mag-talk kasi nagdadasal na ako. Kung anong magandang gagawin natin, solusyon sa problema ito. Ngayon, huwag daw natin pilitin yung taong ayaw na. Kasi pag pinipilit mo, napapasama ka pa. Basta importante daw kay Lord, hindi kayo ang tinanggihan nila, kundi ako. Yun. Kaya naisip ko ngayon, kasi lahat ng parang ginawa ko na, tinatawagan ko, tinitext ko, hindi sumasagot. So hindi ko dadalahin yun. Kung ko dadalhin yun na ako mamamagdema, ako ang mag-iisip ng problema para sa kanila. Ako yung mag-guilty, ako yung hindi daw yun, sabi ng Lord. Ang solusyon pala doon ay hayaan mo yung mga taong ayaw sa akin. Kaya doon ko naisip na una, masama loob ko, malungkot ako, naiinis ako. Pero ngayon sa sinabi ng Panginoon na
hayaan ko daw yung mga taong ayaw sumunod sa kanya. Huwag ko daw problemahin mo. Ang importante, ipagpatuloy mo ang paglilingkod mo sa akin at ako ang lahat ng nakakalam, lahat ng pangangailangan mo. Kaya ako ang dapat masunod, hindi sila. At saka, by faith, and alam ko na, yan yung sinasabi ko, na kakaroon ako ng prophecy na madaming mga tao. So sa Sabado makikita nyo in Jesus' name. Marami tayo. Amen. Na mas So, pipiliin natin. hindi. Amen. Kasi daw yung sumusunod sa kanya, yun daw ang totoong nagmamahal sa kanya. Yung sabi niya. shoutout natin So, sa Jeanette. Oo. Ang lahat daw ng sumusunod sa kanya, yun daw ang totoong nagmamahal sa kanya. Amen. Pag hindi rin tayo sumunod at hindi tayo pumunta, sa sarili lang natin yun na ayaw natin. Pero ang katotohanan, ang sumusunod daw sa kanya, ang siyang totoong nagmamahal sa kanya. Yan, kaya nga siguro, hindi mo na ako nag-topic. Ang gusto ni Lord magkaroon tayo ng self-grouping. Yung pala ang gusto niya iparinig sa atin yung kanyang mensahe. Amen? So para sa akin, yung solusyon na sinasabi dito, wag daw natin titingnan yung mga bagay na hindi natin magugustuhan. Kasi masisira daw yung ating faith kay Lord. Huwag daw natin tingnan yung mga ayaw nating at hindi natin magugustuhan. Ang pinakasolusyon pala sa isang naglilingkod sa Kanya, focus on Him. Dapat yung ating topic. Focusing Magpo-focus on God's direction. So, yun dapat ang itatopic ko ngayon. Shortcut ko lang ngayon dahil hindi nadaan sa pagtutok, kundi dinadaan sa mensahe ng Diyos na gusto niyang iparating sa atin. So, siguro ito yung way ni Lord na sabihin ko, kung sino man nakikinig ngayon, if you love God, obey. Yun ang sabi ng Panginoon. Kung totoong mahal niyo ako, sumusunod kayo. No? Hindi kayo magdadahilan na hindi kayo makapunta dahil meron kayong ganito. Hindi yun ang dahilan. Sarili nating dahilan yun. Hindi yun inalaw ng Diyos na maging dahilan mo yun para hindi ka makarating. Amen? So, salamat po sa inyo, Tatay Bert, Nanay Maldana. Kayo nakarating. Ibig sabihin nun, sumusunod kayo sa kalooban ng Diyos. May pagpapala siya. May pagpapala. Amen. Ikaw naman. Dadagdag ako. Sabi nga ito yung nagana sa akin, sabi, may purpose ang pain. Hindi inaalaw ni Lord ang isang pain sa buhay natin kung walang purpose. Lahat ng nararanasan natin alam ni Lord. Alam niya ang pinagdadaanan natin. Inaalaw ni Lord lahat ng pain, broken heart, pagkadurog dahil ang gusto niya is mapalapit tayo sa Kanya. Gusto ni Lord na maramdaman natin ang pagmamahal, habag at awa niya sa atin. Kung hindi natin ito mararanasan, hindi natin makikita ang kadakilaan ni Lord. Hindi tayo maaayos ni Lord, hindi tayo matututo at makakaalis sa comfort zone natin kung hindi inaalaw ni Lord sa atin. Pain also help us to be strong, build our ability to endure, have courage, and put our hope to the Lord. Diba? Kumbaga, siya yung pag-asa natin. Yung nararanasan natin, imbis na tayo maawa, hindi. Kumbaga, inihahanda niya tayo sa mga pagsubok na yan, inaano lang niya na tumawag tayo sa Kanya. Kaya yung mga problema natin, maliit lang daw yan eh. Maliit lang yan. Kaya nga sabi, dapat, imbis na iiyak mo, hindi. Lord, thank you. Kasi yung nararanasan ko pala, inaalaw mo pala na masaktan ako para maramdaman ko kung ano yung pagmamahal mo sa akin. Noong una ako talaga eh. Pero pag nababasa ko, naisip ko na, Lord, para kaya mo pala inaalaw na masaktan ako. Yung pala pinatitibay mo ko sa lahat ng mga pagsubok na ibinibigay. Kasi yung mga pagsubok na yan, si Lord nagbibigay sa atin eh. Kasi gusto niya nga, tumawag tayo sa Kanya na mayroong tiwala.
Kaya nung nabasa ko to, doon ko naisip na yung nararanasan pala natin, hindi ganun kabigat. Hindi ganun kabigat, oo. Baga, Maliit lang eh, kasi mustasa. hindi pa natin nararanasan yung hindi tayo na kumakain. Naranasan ba natin hindi tayo kumakain sa 3 beses sa isang araw? Yun ang din sinasabi ko sa asawa ko, sabi ko, isipin mo hindi tayo nakakaranas ng pinalayas na hindi tayo nakapagbayad. Pinaalis tayo dahil nakainitan tayo. Pero tingnan mo yung iba, halos nakatira sa kalsada pero hindi mo nakikita na may problema. Tayo pa kaya? Kaya doon ko naisip na pasalamatan pa natin yung dumarating sa atin kasi hindi pa tayo ganun ka-critical. Kung yung ibang ang nasa kalsada lumalaban, tayo pa kaya na nakakakain pa. Kaya nga sabi ko, pag may dumadating sa ating pagsubok, huwag nating sabihin na napakabigat na problema. Hindi. Ang gusto pala ni Lord, sa sinabi niyang pay na, gusto mong ibigay ko yung habag at pagmamahal sa'yo. Ikaw mismo yung lumapit sa akin at humingi ng awa. Ay, kumbaga doon ko na-realize na, sabi ko, si Lord pala, siya pala yung nagbibigay ng sakit na para makita niya kung talaga yung inaalaw niya lahat yung sakit para kumbaga tumawag tayo sa kanya kasi kung hindi niya tayo bibigyan ng mga pagsubok, hindi natin siya maaalala eh. Diba? Tama? Hindi natin siya maaalala kung hindi natin mararamdaman yung madurog tayo, yung laitin tayo ng ibang tao, yung laitin tayo, kumbaga, doon lang natin siya naiisip kapag narasaktan tayo. Yung pala, inaalaw pala ni Lord, yung dumating yung puntong walang-wala ka na, hindi mo kailangan tumawag sa ibang tao kasi mapapahiya ka, pero pag si Lord na tumawag ka sa Kanya, iiyak mo sa Kanya, mas kaawa, ibibigay niya yung habag at awa na sinasabi niya na noong una ganyan na sabi ko ganito ganyan. Pero kami dalawa lagi ko sinasabi sa kanya, hindi pa tayo ganun kahirap. Kasi nakakakain pa tayo ng 3 beses sa isang araw. Yung problema na yan, isipin na lang natin is problema. Binigyan ka ng mas mabigat na problema, mas malaking blessing na ibibigay. Kaya dapat pala magiging positive thinking tayo, hindi tayo negative. Pagka binigyan ka ng pagsubok, Lord, thank you. Kasi meron palang ibibigay sa'yo. Kaya doon ako kaya nung nabasa ko to, kumbaga nagkaroon ako ng, tawag ito, yung nagkaroon ako ng idea na ganun pala yung sinasabi niya na, ito pa sabi niya, kaya God knows what best for us. Lagi mo lang ipag-pray na ilagay ka niya sa sitwasyon na para sa'yo. Kasi kahit anong pilit natin kung hindi para sa atin, hindi talagang mangyayari. Naniniwala ako kung ano will ni Lord, yun ang nakalaan para sa atin. Lahat ng bagay may tamang panahon, lalo na yung perfect time na nilaan ni Lord para sa atin. Kumbaga huwag natin ipilit pag hindi para sa iyo. Kaya kung pag may binigay siya sa iyo, ibig sabihin, yun ang time mo. Kunyari, katulad niyan, meron tayong gusto nating magkabahay. Pag hindi pa niya, hindi para sa iyo, hindi para sa iyo. Kumbaga, may perfect time na ibibigay sa iyo. Kaya pagka nababasa ko to, natutuwa ako kasi yung sa TikTok ko lang to sa TikTok lang. Kaya sabi ko, kaya sinishare ko sa iba. Pagka sinishare ko sa ila nanay. Kasi ang katwiran ko, kumbaga, hindi ko pa na-share to. Nakita ko lang to eh. Kaya nakakatuwa kasi, kumbaga, pagka naiisip ko, sabi ko, tingnan mo ngayon yung mga nasakay. Pagka dumadaan ako, tingnan mo nga sila, nag-iisip nga sila kung ano yung kakainin nila. Tayo, meron pang nakakain. Kaya kumbaga, magpasalamat pa tayo kasi hindi pa tayo dumarating sa punto na pinalayas ka na, wala ka nang maisaing. Yung nararanasan pala natin, hindi pa ganun ka-critical. Kaya sabi ko nga, Lord, kaya pag mayroon pa mas mabigat na binigay sa'yo, imbis na magalit ka, magpasalamat ka kasi nga may inilalaan pala si Lord sa'yo. Kaya ako talaga totoo, sabi ko nga, Lord, yung ko pa ang bahay para sa pamilya ko at kami din. Huwag mo lang kami pabayaan, palakasin mo pa kami. Napakamagandang regalo na. Kasi alam naman namin, hindi mo kami pababayaan kasi pag nagdasal kami sa'yo, nagtiwala
Kaya pagka kailangan, humingi ka sa Kanya, kailangan may trust ka. Huwag mong pagkatiwalaan ng ibang tao kasi mas masasaktan ka. Pero pag si Lord ang pinagkatiwalaan mo, doon ako naniwala na pagka si Lord ang kumbaga ibinigay mo sa Kanya, Lord, alam ko gagawin mo to. Kailangan, talagang ano ba na si Lord, huwag kayong magda-doubt na sasabihin mo, gagawin kaya ni Lord yun. Pagantay ka, dahil kasi darating yung time mo para sa'yo. Kaya sabi ko, kung hindi man ibigay ni Lord ngayon, ibig sabihin, merong paraan, merong bang ano. Meron pa. Isang linggo na po ito naranasan ko sa akin. Nakahiga ako. Masakit talaga yun. Oo, nagdadasal ako. Ito. Talagang hindi ko maintindihan talaga. Sa panalangin ko. Hindi ko alam kung ano. Dito kasi na bumagsak ako dyan sa bumeta. Talaga. Kaya sabi ko pa ako, Lord, maraming salamat na nakahalukilo na ako. Dati nakahiga na ako dyan. Nagpapapray ka sa akin ng tanghali. Kasi ganito yun. Di nakahiga siya dito. Hinayaan ko siya kasi minom siya ng gamot, hindi nawawalan sa kanya. Ganun pa rin. Di si Ida bumibili ng gamot para inumin niya. Tapos, nung nagdadasal ako, sabi ko, Lord, ano ba ang sakit ng asawa ko? Ba't ganyan ang sakit niya? Hindi ko maintindihan. Masakit daw ang kanyang balakang. Lord, bigyan mo ako ng idea kung anong Hindi balaka, hindi po. yun nga. Yun nga. Hindi, basta sa likod. Sabi ko. So, sabi sa akin, arthritis ang sakit ng asawa mo. Sabi ko, arthritis. Sabi ko, gano'n. Tapos, biglang pumasok sa ulo ko yung gamot na ipapainom ko sa kanya, Iskilan, di ba? Iskilan. Sabi ko, Lord, ano bang gamot na rarapat sa asawa ko? Kasi yung neurog yun, nakailang inom na siya, hindi pa rin nawawala yung sakit. So, ano ba ang gamot niya? Turo mo sa akin, Lord. Yung nirog yun sa tusok-tusok. Iskilan. Yun ang binigay niya sa akin, Iskilan. Yun, pinabili ko siya ng dalawa. Isang inom pa lang siya, nawala yung sakit ng balakang. Di ba? Kaya alam ko sa totoo lang, ang sakit pala natin, dapat pinagdadasal din natin yun. Hindi basta yung inom ka lang ng inom ng gamot na hindi mo alam kung katugma dun sa sakit ang iniinom mo. Hinihinda mo yung sakit. Oo. Wini-welcome mo pa. Wini-welcome mo pa. So sabi ko, kaya nung pinipray over ko siya, habang nakahiga siya dyan, pinipray over ko siya. Hindi makatayo yan. Hirap na hirap siya. Lagi nagbubuhat sa kanya. Si Alvin mabigat siya. Hirapan si Bunso magbuhat. Arthritis pala. Arthritis lang pala sakit niya. Kaya nung pinray over ko siya, Yung pala ang tao sa balakang. Yes. oo, Yes po. dito sa likod. Sa mga nerves ko. Kasi Nerves kasi yun. umihi kasi ako. Nadulas siya. Bumagsak siya dyan tayo. May sugat ko sa dalawa nila. Pag ganyan ko dito sa may Mabuti, hindi bumagsak yung ulo niya. At hindi ko alam dahil tulog ako. Ito nanay, bagay sa'yo. Ayan. Bagay ito sa'yo. Share pa si hindi ate. ko binuksan. Sabi, huwag mong hayaang palungkutin ka ng mga taong galit sa'yo. Yun. Ipakita mo sa kanila na sa kabila ng ginagawa nila at pagsira sa'yo, nananatili kang nakatayo at masaya. Di ba? Hindi mo kontrolado ang galit ng iba, pero kontrolado mo ang reaction mo. Hayaan mo silang magalit, pero wag mo ring hayaan na hilain ka nila pababa. Pababa. At saka, ganito yun na, pagka nakakaranas ka na, minsan kasi, yung insecurities at saka yung envy, pareho yan. Wala yan. Hindi means to say na, minsan kasi ang guilt at saka insecurities, Sabi, ano yan, lahat naman tayo nagkakagawa ng mga mali. Desisyon sa buhay. Normal lang yun dahil di tayo perpekto. Ang hindi normal ay ang husgahan ka ng mga taong piling perpekto. Yes. Na akala mo walang bahid ng dungis ang kanilang pagkatao. Ang mga taong mapanghusga, karamihan bulag sila pagdating sa sarili nila. Sa sentro na sa akin. Ayun. Okay. Ano, So, tapos na? hindi, meron pa ako dadagdag. Alam mo sa discernment ko nung mga last week,
alam mo, nakita ko talaga, hindi to paranormal na sa prayer ko din sa inyo. Yung, alam mo, nagpapabigat sa community, insecurities, envy, at saka yung guilt, at saka galit. Kasi one time, ganito yun. Kaya ang tao hindi umatin kasi nagigilty sila dun sa mga topics na tinatamaan sila. May mga times kasi na, hindi, wait lang ate, kasi makinig mo ako. Kasi may mga times, di ba, uncommitted, merong mga topics tayo na hindi naman natin talaga. Kasi binibigyan ni Lord yun, wisdom ni Lord yun. Yung tinatapin natin, piniprepare natin for the community, not through us. Hindi para sa iyo. Ibig sabihin, Para sa lahat. tinatamaan sila. So, ibig sabihin, nagigil kasi ginagawa nila. Yun lang yun. That's my point. So, kaya sila ganyan, nagigil sila kasi ginagawa nila. Katulad ng hindi pagpapatawad, katulad ng insecurities, envy, galit, napuot, himihim na galit sa tao na wala ka namang dapat ipaliwanag sa kanila. Ako kasi tao, pag ayaw sa akin ng tao, hindi ko na pinipilit yun. Hayaan mo si Lord tumilo sa kanila. Ganun lang. It's just a simple answer lang naman. So, ibig sabihin, may nawawala, may babalik, at magdadagdag. Yun lang yun. Ganun lang. Ito para sa lahat sa atin. God's want to tell you. Hindi kita dadalhin sa isang laban kung hindi kita ipapanalo. Yes. Kung nasa punto ka na ngayon ng pagsuko, just know that God is fighting your battles. At kahit pabigat ng pabigat ang iyong mga pasanin, alam mo hindi ka nag-iisa dahil kasama mo siya at ipaglalaban ka niya. Kaibigan, panalo ka kung nagtitiwala ka sa kanya. Yes. Ako, in my 30 years siguro, nasabi ko Yan. Totoo yun. Yung, ang importante kasi yung trusting the Lord. Nagtatrust tayo sa Kanya. Kasi pag sa sarili natin, hindi natin kakayanin. Pero pag kay Lord natin binigay, kakayanin ni Lord na resolvahin ang problema natin. Kung nagtitiwala tayo sa Kanya. Saka- Yan ang pinaka-importante. Saka pag nakikita mo yung sitwasyon, hindi naman ibig sabihin na para i-doubt ka. Oo. Or you have to be doubt. Kaya nga sabi ko kay mami, ako mismo nag-encourage sa kanya na oo, nandiyan yung sitwasyon natin. Nandiyan yung nangyari. Pero ako naniniwala ko na may magandang plano ng Diyos para sa community natin. Yun lagi kong lagi mindset ko yun. Lagi ko pinipipray yun na may magandang mangyayari sa community. Ganun dapat. As a leader, as a member, dapat yun ang ating instinct na nakikita natin yung sitwasyon, hindi dapat tayo madismaya, ma-turn off, or ano man yung mga ano. It's because may mga choices talaga ang tao eh. So, we are different, may preferences talaga tayong pinipili. Ako may pinipili ako, yung iba may pinipili rin. Yung iba ayaw sa amin, ni mami, ni daddy. Yung iba naman, bet na bet kami. So, part ng life yun circle of life na kailangan we have to go out and we have to fight what you're fighting. Kung yung pinaglalaban mo. So sa amin, yun nga, pinaniniwalaan mo na may mangyayaring magaganap dito sa community at sa bawat isa sa atin. So yung sharing natin is to fulfill God's promise. And let's all be cheerful with the heart, di ba? Yung maging masaya tayo kasi may nawala man dito, may babalik at dadami. Ganun yan. Ayan, so ngayon, Kaya natutuwa nga ako sa nangyari sa akin. Dito ngayon, nakatayo na ako. blessing nga. Sabi ko yun yung nakahiga lang po sa Parang kala namin burutis. Kasi di ba pag burutis masakit na. Sabi ko, mami, dala yung baby mo malaki lang, tawa ng tawa sa akin. Si Joey nga lang pagka ganun eh. Kaya sabi ko, pagka nagsasalita siya, napakahirap na naman. Ito, walang girahin. Tulungan mo naman ako para makasama ko sa gawain natin. Saka itong Christmas party natin na ito, maganda yung gagawin. Gagawin natin Christmas culture. At dyan muna si Tita Mela. Saka mo ihatid si Tata Bird. Sige pa, baka may isa Yung mga ganyan. Dapat tsaka tuloy-tuloy tayo. Kasi sabi ko nga, alam nyo sa live natin, ilan ang percentage ng ano natin, mahakyat.
Bakit talaga, pati yung viewers natin maakyat. Kaya, kung detalye ko lang lahat sa inyo, talaga. May mga naibita kami, may mga nakausap kami sa phone. And sabi nila, nakakatuwa naman yung community, kabago-bago pa lang, pero nakikilala na ngayon. Parang, alam mo yun, yung mga negative na mga umaaway sa atin. yung bahala sila. Basta tayo tuloy-tuloy. Yun yung sinasabi ko sa iyo, ma, na tuloy-tuloy tayo. Huwag mo lang ipitig yung mga sasabihin nila. Kasi gawa ng kalaban yun. So tayo, bilang hopefully magiging leaders din kayo katulad din namin, na pag dumating kayo sa point out na ganitong pagsubok, dapat hindi kayo nadidismaya. Kailangan let us all continue to serve Sa them. totoo lang, ang pagkakamali ay parte ng buhay yan. Kapag hindi ka nagkamali, hindi ka natututo. Kapag hindi ka natuto, hindi ka magbabago. Kaya huwag kang matakot na subukan lahat ng bagay kahit mahirap. Huwag kang tutulad sa mga taong nagmamalinis at mapanghusga. Tandaan mo lagi na tao ka lang, hindi ka perfect. Yes, tama yun. Yun yan. That's all natin yun. Continue to serve. Tayo na natin. Ba't ko na lang sa taong hindi na? Ikaw na din. Ay, so, pray natin yung Name Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po for giving us opportunity to give back all the glory sa aming love, tithes and love offerings, Lord God. Lord, use us mightily with your propagation of your word so that we may be able to see your goodness as cheerful givers. Lord God, at ito'y binabalik namin sa iyo na siksik, biglik at pumapayan ang pangako mo sa Luke 6:38 na ano man ang sukat na binigay po namin ay yun din po ang sukat na ipagkakaroon mo sa amin. Your abundant blessings na darating po sa bawat isa sa amin. At ganun din po sa mga susunod na gawain na pinagkakalog niyo po sa amin sa prayer meetings. So thank you so much, Father. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So our closing prayer to be led by no other than our second leader, Sisters and Amen. Hello, my friends. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po na ipinagkaloob niyo sa amin na kami, Panginoon, ay magkaisa at magtulungan sa bawat pagsubok, bawat problema. At alam ko, Lord, na maging matagumpay kami sapagkat ikaw kasama namin sa araw-araw namin buhay. At Lord, tinataas ko sa iyo sa Nanay Melda na ipipray over ko po ngayon, Lord. Lord, sinabi mo, sino man ang mapatungan ng aming kamay ay magkaroon ng kagalingan sa pangalan mo. Kaya Lord, inaanyaya namin ang Espiritu na mag-aaral sa amin sa oras nito. At pagkaloob mo kay Nanay Melda ang kagalingan, physically, spiritually, emotionally, and psychologically. Thank you, Father God, all this we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Over ko na kayo. Yung nasa yung sasabi ninyo sa pangalan ng Jesus. Hindi naman sa kayo tutumayos. Pangalan ng Jesus. Pero yan. Hindi na lang system yan. Kaya na lang namin kaya yan. Si Mami na lang. Masyado. Amen. Thank you, Father. Thank you. Father, Son, Our closing prayer to be led by Sisters and Brothers. Okay, so brothers and sisters, maraming salamat po and we'll see you
on September 27 for our Fellowship Agape Night. Yun, meron po tayong salo-salo. Sa program pala, bigyan ko na kayo ng meron po tayong ceremony about the sa Fellowship Agape Meal. So meron po tayong and then topic, continuous po yung topic natin. Our topic sa Saturday is focusing on God's direction. Yun po yung continue na lang natin yung topic para tuloy-tuloy na. So yun po, meron po tayong ceremony and ang tawag doon, ang tawag doon, Fellowship Agape Meal. Yeah. So maraming salamat po and God bless us all. So we'll see you on Saturday, September 27. Ay, birthday pala ni ni Tep. Tep, happy birthday. Yan, birthday ng aking pinakamama na dalaginding. Yan. Makakaluto na tayo in Jesus' name. Yung anak ni Ni Ate Teresa na maganda. Baby girl. Yan. Kaya natawa Dalaginding ako din eh. namin. Sabi niya sa akin, mama, Ate na ka.